Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong video dito, courtesy ng ating ka-vlogger. At dito ay atin malalaman ang nakakatagong napakalihim na sikreto ni Kibuloy bago pa man siya sumikat na tawaging anak ng Diyos or the disappointed son of God. Well, sa video na ito ay talagang pinaghirapan ito nitong nag-vlog nito na ma-research ang lahat ng tungkol kay Kibuloy sa pag-umpisa niya, kung paano niya na-acquire ang buong bundok ng Tamayong na tinatawag ngayon na The Prayer Mountain. At meron palang napakalagim na pangyayari dito. Atin panoorin ang video. Si Dato Diarog ay isang mahirap na magsasaka na nagmamay-ari ng 2 ektaryang ancestral land. Tulad ng kalagayan ng ekonomiya ng Davao na nakasentro sa plantasyon mula pa noong 1920s, ang lugar ng barangay Manuel Gianga ay puno ng taniman ng saging. Subalit ang saging, isang crush crop, ay hindi naman pangunahing pagkain ng mga mahihirap na magsasaka tulad ni Dato Diarog, at propaganda ng kaunlaran ang nagbigay kay Rodrigo Duterte ng imaheng maayos at maunlad ang lungsod, bagay na nagdala sa kanya sa pagkapangulo noong 2016. Noong 2008, si Duterte ang alkalde ng lungsod nang paslangin si Dato Diarog. Nako, Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, ang Davao ay kilala sa militarisadong checkpoint nito na pinamamahalaan ng Task Force Davao. Ang mga pampasaherong bus na pumapasok sa lungsod ay kailangang huminto, pababain ang mga pasahero at papilahin sa harap ng mga sundalo. Maging ang mga pribadong sasakyan ay dumadaan sa parehong proseso. kaya pala yung Task Force Davao na mga PNP ay tinanggal ni PBBM nang hulihin si Kibuloy. Kasi ano siya yung talagang mga tauhan ni Duterte na kung saan ay talagang parang martial law palagi ang Davao sa utos ni Duterte. Kaya dito na nagumpisa ang napakalagim na plano ng magkaibigang Digong at Kibuloy. Well, ito'y ayon sa nag-vlog nito na napakatapang na nag-publish nito. Hindi siya natatakot. Actually, matagal na tong video na to eh. Noon pa to noong mga 2016. At ngayon ko lang ito nadaanan, kaya binahagi ko sa inyo. At dito ay talagang masusuklam kayo kay Kibuloy dahil sa dinala niya ang pangalan ng Diyos diyan sa The Prayer Mountain na yan. Pero pala ang nangyayari sa The Prayer Mountain na tahanan ng mga Diarog na mga katutubo diyan ay napakalagim ng nangyayari. Atin balikan ang video. Kaagad na sinabi ng 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army na ang New People's Army o NPA ang may kagagawan sa pagpatay kay Dato Diarog. Sa Davao, bihirang iniimbestigahan ang mga ganitong insidente. Ang mahalaga ay mabuhay sa ilalim ng klima ng takot na dala ng mga namumunong Duterte. Ang sugatang balo ni Dato Diarog na si Emily Diarog at ang kanyang mga anak ay tumakas patungo sa kaligtasan sa isang improbisadong kubo sa gitna ng mga puno ng saging. Isang araw pagkatapos ng libing ni Dato Diarog, nagprotesta sina Dato Dogris Daug at ilang mga lider ng Plata-Bagobo sa harap ng City Hall upang humingi ng tulong kay Duterte para maresolba ang pagpatay. Hindi dumating si Duterte. Madalas dahil sa klima ng takot kung saan ang media ng Davao City ay pinapalabas at pinapalaganap ang mga Duterte, umaasa ang mga tao sa kabundukan sa mga social investigator ng NPA upang ilantad ang mga utak ng mga krimen sa lungsod laban sa mga katutubo. Isiniwalat ng anak ni Dato Diarog na si Diolito na noong unang bahagi ng 2008, 2 beses silang nilapitan ng kapitan ng Karatig Barangay na si Greg Canada upang bilhin ang kanilang lupa. Ang alok, 50,000 piso lamang. Itong mga Canada, di ba, alam natin na wanted din ito. Dahil ito ay mga trusted people ito ni Kibuloy. Di ba, merong Ingrid Canada, merong lalaki na Canada, 3 na Canada yan. At dito, biruin nyo, bibilhin yung halos isang bundok ng 50,000 lamang. Kaya sino ba namang magbintang katutubo ng ganyan na presyo? Buong bundok yan eh. Maliban na lang siguro kung 1 million, grabe naman si Kibuloy. Interesado pala siya sa Tamayong eh. Ang sabi ng iba, yung Tamayong na bundok na yan ay meron treasure. Kaya sinigurado ni Kibuloy at ng kanyang kaibigan na si Digong
na mabili ito sa murang halaga. Pero ayaw ibigay ng ng parang chieftain ng dato, kiarog, ayaw ibigay, kaya nangyayari ang malagim na pangyayari. Kayo na lang maghusga kung sinong tumira dito, kasi ayaw kong magbanggit ng pangalan, basta ang video ay nagsasabi ito ng kung ano ang nangyari. At ito'y video ng ating ka-vlogger na akin lamang ni-replay para malaman natin ang iba pang background nitong si Kibuloy. Balik tayo sa video. Sa parehong pagkakataon, tumanggi si Datu. Mula noon, sunod-sunod na pananakot ang kanilang naranasan. Ayon kay Diolito, 4 na beses tinangkang sunugin ang kanilang bahay. 1:00 ng madaling araw noong ika-1 ng Marso, 1:00 ng madaling araw noong ika-4 ng Abril, 4:00 ng hapon noong ika-8 ng Abril, at 2:00 ng hapon noong ika-20 ng Abril. Sinabi rin ng mga pamangkin ni Datu na sina Dani at Junaz na inalok din sila ni Canada ng 100,000 piso upang bilhin ang kanilang 2 ektaryang lupain. Higit pa rito, inalok pa sila ng 20,000 piso upang patayin ang kanilang sariling tiyuhin. Tumanggi sila sa kasuklam-suklam na alok. Grabe. Ayon sa mga residente ng Kahusayan, madalas nilang makita ang mga sundalo ng Task Force Davao na nag-ooperate sa lugar. Sinasabi rin na ang TFD ay may kaugnayan sa pribadong hukbo na nagbabantay sa bakuran ng isang gated compound sa lugar. Ang burol kung saan dating nakatayo ang bahay ni Datu ay kilala ngayon bilang Tamayong Prayer Mountain o Glory Mountain, pag-aari ni Apollo Kibuloy, ang nagpapakilalang Son of God. Mayroon din pong member ng Ito. yung Ito na itong mamang narito ay isa sa witness against Kibuloy at isa ito sa membro ng tinatawag na Death Angel or Angel of Death ni Kibuloy na tumitira at hindi lang tumitira, nananakot sa mga membro na titiwalag, lalo na yung mga magagandang pastoral na titiwalag kay Kibuloy, ay sila yung mananakot. At meron nga yung kasama niya ang sinabi niyang tumira kay Diarog, yung dato doon sa yung may-ari mismo ng bundok na Tamayo ngayon, yung Prayer Mountain. Kasama nito kaya sabi niya open secret daw yung ginawa, alam nila kasi sila yung bali security ni Kibuloy, yung tinatawag na the Angel of Death. Pero sila yung mga reservist sa armed forces. Kaya mabuti na lang lumantad ito para patunayan na totoo yung sinabi ng mga ibang witness dyan. death, yung kasama ko rin po yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jaruk. Opo, Jarog. Sino po si Jaruk? Duming Jarog, hindi ako dato po yan ng Kausayan. Kahusayan? Sitio Kausayan ng... Sitio Kahusayan. Opo, yung sa atayan, sakop atayan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sitio Kahusayan. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Aba, marami palang nakakaalam, open secret Yung na yon, yung tumira ay tinira din Hindi na lang natin tinapos yung video. Yung tumira kay Diarog pala, Domingo Diarog, hindi Kiarog. Yung tumira na isang kasama ng mga tinatawag na death squad ay tinira din ng kung sino man. Alam na natin kung sino ang nag-utos. Tinira para hindi na makapagpalabas ng mga testimonya laban sa nag-utos. At alam na natin sinong nag-utos. Hindi na natin banggitin yan. So ito na ang papel ni Kibuloy tungkol sa karahasan na nangyayari, na mga malagim na pangyayari sa bundok ng tinatawag na Prayer Mountain. Yan ang Tamayong sa Sitio Kahusayan na pagmamayari ng mga katutubong Diarog. So ito, atin na panoorin ang video.
Ayon sa Philippine Revolution Web Central noong 2021, matapos ang massacre, sinamahan ng mga sundalo ng AFP ang mga backhoe upang buldoserin ang ancestral land ng mga Bagoboklata, partikular na ang bahagi ni Dato. Ang mga sundalo ng 84th Infantry Battalion, 73rd Infantry Battalion at 3rd Infantry Battalion ang nagsilbing security guards ng compound na itinayo sa dating bahay ni Dato. Ayon pa sa PRWC, si Rodrigo Duterte at ang AFP ay may dugo sa kanilang mga kamay dahil sa mga krimen ng halimaw na si Kibuloy na sa loob ng maraming dekada ay binigyan ng ligtas na kandungan at kalayaan upang alipinin at pagsamantalahan ang mga magsasaka at lumad, palawakin ang kanyang imperyo sa iba't ibang industriya tulad ng pagkain, agricultural export, edukasyon at media at isagawa ang human trafficking at iba pang kriminal na aktibidad. Sa ilalim ng anino ng karahasan, nananatiling buhay ang pakikibaka ng mga katutubo tulad ni Dato Diarog para sa kanilang mga karapatan at lupain. Grabe ang pangyayari talaga. Parang hindi natin masikmura eh. Ito, tingnan, balikan natin to. Sino itong katabi ni Digong? Ayan o, sino ba yung katabi na yan? Yung mukhang buwan na full moon. Di ba? Ito. Kaya loyal yan eh. Alam niya lahat ng mga sikreto ni Digong. At doon naman sa yung binuldos kaagad, sa pagkakamatay lang ng Dato, ay binuldos kaagad yung bundok at tinayuan ni Kibuloy ng Prayer Mountain. At nagdala pa sila isang batalyon na na army ni Digong para gwardiyahan kasi yung mga Diarog ay tumakbo sa mga NPA. Nagpaano sa NPA eh. Nagpalaban sila sa NPA. Kaya ang NPA doon sa Davao tinudas lahat ni Kibuloy. Dahil yung mga NPA na yon ay kumampi kay Diarog dahil kawawa nga si Diarog. Kinuha yung kanyang bundok, isang bundok na lupain at wala yatang binayad eh. Kasi tumanggi sila sa 50,000 pesos. Grabe naman yung 15,000 pesos. 2016 nangyari eh. Tapos bibilin lang ng 50,000 isang bundok. At ang karumal-dumal dito ay Enter the Dragon kaagad eh. Pagkatapos ng pangyayari ay patayo kaagad si Kibuloy ng kanyang infrastructure dyan sa Tamayong. Binuldos kaagad. Kaya yung mga rebelde na nagagalit ay pinatudas din eh. Pinatudas. Kaya napakaraming kasalanan talaga yung magkaibigan na yan. Kaya nga gusto bumalik sa pagka-presidente para ma-immune sa lahat ng kaso. Dapat pagbayaran nila yung mga kaso na yan. Kahit na hindi nila pagbayaran yan dito sa lupa, doon sa langit, kung meron may langit, ay pagbayaran nila yan times 10. Times 10 yan na pagbabayaran nila doon. Kasi mga buhay na ginawa ng Diyos nawawala dahil sa kanila. Grabe. Maraming salamat sa nagpublish ng video ito. At ako'y magpaalam na. Comment nyo lang ang inyong saloobin sa ating comment section. Mga kababayan, mga ka-art lover. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayo.